Hindi lahat ng mga dumadalo sa nagdaraos ng pasasalamat at sa handaan ng kaarawan ay mga ordinaryong tao lang. Masasabi ko iyon dahil minsan na akong nakakita ng aswang sa isang bonggang handaan ng isang matandang mag-iisang daang taon at 5 ang edad. Hindi ko rin nga sigurado kung buong angkan ba o kung iyong mga nakikita ko lang sa mismong aking dalawang mga mata ang may ganoong katauhan. Yun ang hindi ko alam. Dekada 90 iyon. Sa edad na 15 anyos, ginawa akong alalay ni Tio Cirilo sa pagluluto. Napakasarap kasing magluto ni Tio. Kahit anong putahe na kanyang lulutuin ay kakaiba ang lasa kaysa sa ibang nagluluto. Kaya madalas sa mga malalaking handaan at pagdiriwang, gaya ng bonggang kasalan, binyag, patay o kaarawan, mas kilala na si Tio Cirilo na tagaluto sa aming baryo at madalas na kinukuha para suhulan o bayaran. Kakaibang galing sa pagluluto ang taglay ng Tio. Yung tipong hahanap-hanapin mo ang isang mino na luto niya kapag natikman mo na ng isang beses. Marami rin siyang kwentong kababalagan sa mga hindi pamilyar na napuntahan, gaya ng mundo ng mga engkanto, angkan ng aswang at iba pa. Hindi pamilyar sa akin at hindi ko pa mai-arrange ng maayos ang kwento niyang iyon. Ngunit ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay karanasan ko mismo. Nakita ng dalawang mga mata ko at nakakasalamuha ko ng isang beses. Ako nga pala si Pilar Casper at bago po muna ako magpapatuloy, binabati ko muna ng magandang araw o magandang gabi ang lahat ng iyong mga taga-subaybay at tagapakinig ng iyong programa sa himpilang ito. Isa pong karangalan na isa ang aking liham sa mabasa at mapili mong bigyan ng buhay, Sir Casper. Kahilig ko kasi talaga na makinig ng mga kwentong katulad nito. Lagi akong nalilibang at natatawa minsan sa mga pahabol mo na bero. May matinding karisma ka yata, sir. Anong mutya ba ang hawak mo? Joke lang po. Ito na po ang aking kwento. Taong 1991. Edad 15 ako. Palagay ko ay nasa Hulyo o Agosto ang buwan na iyon. Dahil maulan at grabe ang gutom na naranasan namin ng mga panahong iyon. Halos saging, kamuting kahoy at gabi ang laging pagkain sa buong araw. Kaya nga ako dinala ni Tio upang makapagbalot ng marami at maidala sa 11 ko pang kapatid. May dalawa akong ate, Sir Casper. Ngunit likas na mahiyain dahil dalaga na rin. At nagmana rin siguro sa nanay. Ang nanay kasi kahit anong pilit ng kapitbahay na kumain doon ay ayaw talaga. Nasanay na lang din ang mga kapitbahay. Nahahatdan na lamang ng mga luto ang nanay para makakain lamang ng kanilang handaan. Ako, malamang mana sa tatay sa pakapala ng mukha. Paano? Minsan lang nangyayari na may magpalitsyon at kung ano pang luto ang kapitbahay. Kaya bakit pa ako mahihiya? Sa isang taon, ilang beses lang iyon mangyari. Kasi mahihirap din halos ang aming kapitbahay. Pare-pareho kaming hikahos. Pero sa may mga abroad na. Kanin pa namin noong araw ay kulay ginto. Pero ayos lang. Sanay naman kaming ganoon. Kaya nang sabihin ni Tio Cirilo na ako ang dadalhin niya ay sobra-sobrang pananabik ko. Hindi sa kita, kundi sa masasarap na handaan. Nagdala ka ba ng maraming supot, Pilo? Tanong ni Tio Cirilo sa akin. Madilim at sobrang hamog ng daan, kaya nababasa ang aking paa at pantalon.
4 pa lang iyon ng madaling araw. Kailangan daw agahan dahil maraming lulutuin at para pananghalian ang handaan. Opo tiyo, nandito sa bag ko. Paniguradong maraming ulam mamaya. Baka at baboy kasi ang kinatay. Wika ko pa. Oo, kahit malayo ayos lang, sulit naman. Paniguradong may ipapadala rin sa akin ang may-ari ng karne. Papartihan rin kita. Wika ni tiyo. Abay ulam din iyon. Para na din kaming may okasyon sa bahay kapag ganoon. Pagdating sa nasabing bahay, medyo may kalakihan nga. Yari sa tablon. Parang isang ancestral house na matatagpuan sa liblib na lugar. 2 palapag ito at halatang napakaluma na. May nakasabit sa labas ng dingding na uniforme ng sundalo. Pang World War II pa yata iyon. Ang helmet ng sundalo ay nakasabit din sa uluhan ng lumang uniformeng iyon. Napaisip pa ako. Hindi kaya at sundalo noong panahon ng digmaan ang matandang pagdarausan ng pang-100 mahigit ang edad. Malawak rin ang bakuran. Nagawa na ng bubong ng trapal at mahabang papag na yari sa kawayan sa gitna para paglagyan ng mga pagkain. At dahil madaling araw pa ay wala pang mga bisita na dumating para sa nasabing pagtitipon. Halatang maraming bisita ang dadalo. Bongga ang pahanda ng mga anak. Marami kasing pera ang mga anak niyon. Nakapag-asawa ang panganay ng Norwegian at ang 2 pa na kapatid ay tinulungan nito na makapagtrabaho sa nasabing lugar. Kaya bakit nga ba nila titipirin ang ama? Minsan na daw inalok ng mga anak na sa lungsod na manirahan subalit ayaw nito dahil sa tahimik na lugar ang nakasanayan nito. Yung ibang mga anak na lang nito ang pinatayuan din ng Norwegian ng bahay sa lungsod. Napakaswerteng matawag ng buong pamilya dahil may isang taong humila sa kanila pataas. Ikaw na po ba si Mang Cirilo? Ang tanong ng isang babaeng marahil ay isa sa mga anak ng matanda. Medyo mestisa ito at sa tansya ko ay hindi nakatira sa mismong bahay. Baka iyon na ang babaeng nakapag-asawa ng Norwegian. Sobrang ganda niya at para ring mestisa. Oho, ako po ito. At ito ang magiging alalay kong pamangkin ko na si Pilo. Pakilala pa ni Tiyo. Ay, sige po kuya. Pwede na kayong mag-umpisa. May 3 akong mga tiyuhin na tutulong sa inyo sa kusina, Mang Cirilo. Wika pa nito. Mas mabuti po dahil mapabilis ang aking pagluluto nito. Wika pa ni Tiyo Cirilo. Iginiya na kami ng babae patungong kusina. Ang 3 kalalakihan ang inutusan ni Tiyo na tagahiwa ng mga karne. Depende sa kung ano ang putahe na iluluto. Umagang umaga at nagluluto pa lang ay nangingilabot na ang bukong katawan. Ang isa sa mga sinabing tiyuhin ng babae ay tila ba balisa. Pero parang hindi normal ang galaw. Inisip ko na baka may problema lang sa pag-iisip. Ang 2 naman ay napakaseryoso sa buhay. Laking nakabusangot na hindi maintindihan. Maging ang Tiyo Cirilo ay alanganing makipag-usap sa mga ito. Alin ba ang una nating iluluto nito mga kasama? Uunahin ba natin ang dinuguan na sa baka? Tanong ni Tiyo sa 3. Huwag mong pakialaman ang mga dugo. Hayaan mo lang dyan. Utos ng isa. Pasinghal iyon. Kaya sa gulat ni Tiyo ay nabitawan niya ang takip niyon. Nilapitan ng isang lalaki ang balde at inilayo iyon kay Tiyo. Dinala ito sa labas ng malaking kusina at wala na kaming ideya kung saan niya dadalhin ang dugo.
Pagbalik nito ay inutusan nito ang tiyo na unahing lutuin ang bakarita. Yun daw ang paboritong menu ng buong angkan. Damihan mo ang bakarita. Pero wag mong masyadong ilaga. Sakto lang. Utos pa nito. Hindi maintindihan ni tiyo dahil paanong sakto lang napakakunat ng baka. Kailangan talaga iyong kulong-kulo. Huli na nang mapansin ko ang kakaibang mata ng mga ito. Ang pula at parang may sore eyes. Pero normal naman at hindi naman naluluha o ano. Napansin ako nitong nakatitig sa kanya kaya nagalit ito sa akin. Ikaw na bata ka. Hindi mo ba alam na isang malaking pag-iinsulto ang titigan ng isang tao? Anong problema mo sa akin? Galit na singhal nito kaagad sa akin. Pilo, anong ginawa mo? Takang tanong ni Tiyo na palipat-lipat ang mga mata sa akin at sa lalaki. Halos maiyak na ako sa takot. Hindi ko akalaing nakamata rin pala ito sa akin. At hindi ko alam kung bakit. At parang hindi naman ito nakatingin sa akin. Humingi ka ng paumanhin, Pilo. Ikaw talagang bata ka. Utos ni Tiyo Cirilo sa akin. Sorry po kuya, hindi na po mauulit. Umiiyak na wika ko. Walang lingon-likod itong umalis na hindi man lang nito pinansin ang aking sinabi. Pilo, huwag ka na ulit tumingin sa mga iyon. Ramdam kong kakaiba talaga ang mga taong iyon. Wika ni Tiyo sa akin. Napatango na lang din ako. Sobrang kakaiba nga. Kilos, ugali at anyo. Alam ko na hindi sila tao lang. Tiyo, naiihi ako. Nininervous yata ako sa kaninang galit na taong iyon. Wika ko. Hala, maghanap ka muna sa labas ng pwedeng maihian. Wika ni Tiyo. Kaya mabilis rin akong tumalima at marami pa akong babalatang mga carrots at mga patatas at kung ano pa. Sa likod ako umikot. Sigurado akong walang tao roon. Ngunit akala ko lang pala. Dahil may kubo pala roon at ang tatlong taong kasama ni Tiyo na magluluto ay naroon at tila may pinagkakaabalahan. At dahil may pagitang mga tanim na bulaklak na mga gumamela at kung ano pang matataas na bulaklak na hindi pamilyar sa akin, ay hindi nila ako napansin ito. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim ng mga oras na iyon. Pero malinaw ko nang nakikita kung ano ang kanilang pinagkakaabalahan. Ang dugong nasa balde kanina na dinala ng lalaki sa labas ay nasa harap nila. Sinasandok nila iyon gamit ang tabo. At sariwa na nilalagok. Malinaw kong nakikita ang nakakadiring bagay na iyon. Inakala ko pang dugo lang ang pinagsasaluhan nilang tatlo. May karni pa pala. At sarap na sarap ang isang parang special child. Ang sa tansya ko ay atay ng baka. Dahil sobrang pula. Napagtanto kong aswang ang mga ito. Mga aswang ang tatlo. At napagtanto kong hindi lang ang tatlong ito ang aswang. Mabilis akong bumalik bago pa man ako mahuli ng tatlo. At tila nawala ang aking naramdamang pagkaihi ng mga sandaling iyon. Pilo, bakit ka namumutla? Kunot noong tanong ni Tiyo pagbalik ko sa kanyang harapan. Tiyo, mga aswang ang tatlong kaharap natin kanina. Wika ko sa mahinang boses. Bakit mo naman nasabi yan? Tanong niya sa akin. Iyong balding may lamang dugo. Andun, sinasandok nila ng tabo at nilalagok na tila ba umiinom o nagtatagay ng tuba. Pati yata atay nitong baka o sa baboy man ay nasa kanila. Nakita kong nilalamon nung isa. Kwento ko para ito. Tahimik lang si Tiyo
habang nakatitig sa akin. Pero yung mga balahibo sa braso niya at mga kamay, kitang-kita ko na nagsitayuan. Pilo, wag na wag kang tatanggap ng pagkain na bigay ng kahit sino. Maliwanag ba? Bili ng tiyo. Napatango na lamang ako. Alam ko rin kung bakit. Hindi siya sigurado kung may tunay bang tao sa handaang iyon. Wala siyang ideya sa pamilyang napasukan niyang magserbisyuhan ng luto. Pero rekomenda ito ng isa sa mga kaibigan niya dahil big time nga ang mga anak. Kaya siguradong malaki kung magbayad ito sa kanya. Matapos kong maihiwa ang mga patatas at kung ano pang mga gulay-gulay, ay hinanap ko na ang mga sibuyas, bawang at luya. Nang makita kong pumunta sa aming kinaroroonan ng kaninang nagbilin sa amin ng mga gawaing dapat gawin, ay tinanong ko ito kaagad kung nasaan na ang mga panggisa. Nako, hindi kami gumagamit ng bawang sa paggigisa, kaya walang bawang dito. Luya at sibuyas lang. Sa kadamihan lang ng tanglad para sumarap lalo. May iba kasi sa amin na allergy sa bawang. Paliwanag pa nito. Bumalik na nga sa loob matapos maituro sa akin ang mga nasabing panggisa. Nagkatinginan pa kami ni Tio Cirilo ng makatalikod na ito. Napailing si Tio, sabay palatak, at tila na wrong turn kami sa maling bahay ng mga sandaling iyon. Tansyado naman ni Tio ang nilalagay niyang asin. Kaya kahit ni isa sa mga luto niya ay hindi niya tinikman sa labis na pandidire. Kaya sarili niyang luto ay tila nawalan siya ng tiwala. Sa bagay nga naman, baka pala mga tao ang karning nasa aming harapan. Pagmumukaing karni lang ng baka at baboy sa aming paningin. Pero hindi naman yata. Kasi ang lansa ng karne ng tao ay sobrang nakakatuwal. Lalo na kapag malipasan na ng oras. Alam ko iyon dahil minsan na akong nakakita ng taong ginawa ng krimen. Tinadtad ang katawan nito ng pinatalas na espadeng. Yung isa sa mga patalim na ginagamit sa panggapas ng tubo. Napakalansa ng dugo at karne ng tao. Sobrang nakakasuka. Pero ang lansang iyon ang siyang pinakamabango sa hininga ng mga aswang. Mag-aalas 10 at gutom na ako. Paniguradong ang tiyo ay ganoon din. Gusto ko sanang magreklamo sa tiyo na baka pwede kaming mag-ihaw ng karne para naman may laman din ang aming bituka. Kaso ay bigla ko ring naisipan na hindi pwede. Baka tao nga iyon. Ngunit hindi na ako makakatiis kaya nagreklamo na ako. Tiyo, ang sakit na ng tiyan ko. Gutom na ako. Oo, Pilo. Sandali na lang ito. Huwag ka lang munang sumubok tumikim sa mga ulam. Magandang araw, Sir Caspar. Pati sa ating mga tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kiko. 34 taong gulang na. At nagtatrabaho bilang isang factory worker dito ngayon sa Bulacan. Ang mga ikukwento ko po ay nangyari noong panahon na sa may probinsya pa lamang ako nakatira. Matagal na rin iyon. Mga 10 taon na ang nakakalipas. May pinsan kaming Rigor ang pangalan noon. Pinsan namin siya sa side ni Mama. Pero bihira namin siyang nakakasama dahil kabilang bayan pa ang bahay nila. Kaedad ko lang si Rigor, kaya naman tuwing may reunion sa amin o kung anumang okasyon na dumadalaw sila ng pamilya nila, kami lagi ang magkasama. Pareho kaming unikaw iho, kaya naman nagkasundo talaga kaming dalawa. Basketball, chess, pati sa mga banda ay pareho ang mga bagay na gusto namin. Sabi nga nila, para na raw kaming magkapatid. Iyon nga lang, nagkikita lang kami kapag may okasyon.
Isang beses ay inalok niya ako. Kiko, gusto mo sumama doon sa amin? Birthday ni Lola. Siyempre may handaan. Maraming kakatay na baboy at mga manok. Baka gusto mong sumama? Tanong niya. Nag-isip ako saglit. Kahit kailan ay hindi pa talaga ako nakakadalaw sa lugar nila. Hindi ko rin alam. Pero hindi kasi sila nang aaya kapag may okasyon sa kanila. Madalas ay sasabihin nila tito at tita na dito na lang daw sa amin ganapin ang mga handaan. Noon lang ako inalok ni Rigor sa kanila. Kaya siyempre, pumayag naman ako. Sige, sama natin ibang pinsan natin. Sagot ko. Oo ba? Dadalhin ko yung tricycle ni Papa. Sunduin ko kayo tapos doon tayo sumakay lahat. Sabi ni Rigor. Nag-appear pa kami at saka naglibot sa mga bahay-bahay ng mga pinsan namin. May mga umuo, meron namang tumanggi dahil may mga gagawin daw sila sa araw na iyon. At iyon nga, 5 kaming sasama. Napagkasunduan naming lahat ng pagkatapos ng tanghalian ay magkikita-kita kami. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, 12:00 pa lang ng tanghali, kompleto na kaming 5 sa bahay. Hinintay namin si Rigor na dala ang tricycle nila. Kalahating oras ang lumipas ay natatanaw na namin si Rigor na paparating. Nagsisikayan kami kaagad pagdating. 3 sa loob habang 2 kami sa likod ni Rigor. Hindi naman ganoon kalayo ang lugar nila Rigor. Pero dahil tricycle ang gamit at saka bako-bako pa ang daan, ay medyo natagalan kami. Nang pumasok kami sa bayan nila, halos wala ng mga bahay sa palibot. Puro mga naglalakihang puno lang at saka mga damo sa gilid ng daan. Patalon-talon kami sa upuan dahil sa naglalakihang bato sa kalsada. Ang masakla pa, biglang umulan ng malakas. Pag minamalas ka nga naman, sabi ni Rigor habang pinapaharurot ang tricycle na naipit sa putik. Bumaba kaming magpipinsan at saka tumulong na itulak ang tricycle sa malapok na lupa o yung maputik. Siyempre, basang-basa kaming lahat. Malamig din ang hangin at saka kulay brown na ang mga paa namin. Pasensya na kayo, nabasa pa kayo, sabi ni Rigor habang nakapokus sa daanan. Iniiwasan ang malalalim na bahagi nito. Oks lang tol, basta ba masasarap ang handaan sa inyo, hindi kami magrereklamo, sabi nung isa naming pinsan. Sabay-sabay kaming nagtawanan. Bago kami makarating doon sa bahay nila Rigor, napansin ko habang dumadaan kami ay minsan may nakikita akong mga tao na nakasilip mula sa likod ng mga puno. Ewan, parang pinagmamasdan nila kami sa malayo. Parang may gusto silang gawin na hindi maganda. Sinabi ko ito kay Rigor. Rigor, nakita mo ba yung mga lalaki na nasa likod ng puno? May 3 na akong nakita. Parang sinisilip tayo, sabi ko. Medyo natahimik si Rigor. Akala ko nga hindi niya ako narinig. Tapos, tsaka siya sumagot. Hayaan mo na yon. Ganito talaga ang mga tao dito. Medyo kakaiba, sabi ni Rigor. Nang halos malapit na kami sa bahay ay may sinabi sa amin si Rigor. Paalala lang bago tayo tumuloy. Hindi pamilyar sa inyo ang mga taga rito sa amin. Kaya mas mabuti sigurong wag na lang tayong lumabas-labas ng bahay. Siyempre baka mapaaway pa kayo dyan. Kapag nasa loob na tayo, doon lang tayo. Kahit mag-inuman pa tayo buong gabi o mag-ingay ng walang humpay. Basta walang pupunta sa kung saan na hindi ako kasama o si tatay. Mahirap na.
Tumigil si Rigor sa likod ng bakod nila. Pagkababa namin, nakita namin itong 4 na lalaki na nagsilapitan sa amin. Hindi ko maintindihan ang ekspresyon sa mga mukha nila. Seryoso na parang sabik. Kakaiba rin ang mga itsura nila. Mahahaba ang buhok nila para sa isang lalaki. Parang matagal na noong huling nakatikim ng gupit ang mga buhok nila. Tago ang mga mata sa ilalim ng makapal na bangs. Medyo madumi ang mga damit nila. At nakayapak lang silang lahat. Ang bibilis ng maglakad. Sa isang iglap ay nasa harap na kaagad nila kami. "Tayo kayo," sabi nung isa na parang pinakamatanda sa kanila. "Opo," sagot ko naman. Dali-daling pumagit na sa amin si Rigor. Iniharang niya ang mga kamay niya at saka humarap sa 4 na lalaki. "Mang Kaloy, sa amin ho ito. Hindi ito dayo sa inyo," sabi ni Rigor. Tumango-tango ang lalaking tinawag niyang Mang Kaloy. "Ganoon ba? Sayang naman. Mukhang masarap pa naman. Basta Rigor, alam mo ang patakaran. Ang mga nasa loob ng bakuran sa inyo, ang mga nasa labas sa amin," sabi ni Mang Kaloy. "Oo naman po," sabi naman ni Rigor. Naglakad na pabalik ang mga lalaki. Pinanood namin silang naglaho sa gitna ng kapunuan bago kami sinamahan ni Rigor na pumasok. "Dapat hindi niyo kinakausap ang mga yon," sabi ni Rigor. "Bakit naman?" tanong ko. "Basta, halina kayo at makapagpalit kayo ng damit," sabi ni Rigor. Kunti lang ang bisita na nasa loob. Sila tito at tita, si lola na may birthday, at ilang mga taga roon na kumain lang, at saka umalis din naman kaagad. Nagbihis muna kami ng mga damit, tapos ay tsaka kami kumain. Sobrang sasarap ng mga pagkaing nakahain sa mesa. Adobo, menudo, paella, litsyong ulo ng baboy, at saka pansit bihon. Sabi ni Rigor, si Lola daw ang nagluto ng mga pagkaing iyon. Siyempre nagpasalamat naman kaming habang kumakain. Nakalimang balik ata ako noong paella na iyon. Sobrang sarap na pakiramdam ko. Sasabog na ang tiyan ko sa sobrang pagkabusog. Nang matapos kaming kumain ay nagkwentuhan lang kami sandali sa terasa nila. At saka ilang minuto pa, naglabas na si Tito ng alak na maiinom. Inantok na kami habang nag-uusap-usap. Pero parang mga nabuhay na bangkay ang mga pinsan ko nang makita ang alak sa mesa. Naglabas na ng yelo si Rigor at ilang platito ng pulutan. Tapos ay tsaka na umikot ang baso. Ang ingay namin sa inuman. Todo kantsawan kasi tungkol sa mga babaeng nililigawan ang pinag-uusapan. Kaya lahat ay may gustong sabihin. 8:00 ng gabi nang mapansin kong ilan sa mga kasama ko ay tulog na. Siyempre, lampas 5 bote na yata ang naubos namin. Hindi kami madalas mag-inuman pero kapag umiinom kami, talagang tinotodo namin. Yun bang walang uuwi nang hindi nagsusuka at naglulupasay sa lupa. Tumba na yung iba. Nakita kong si Rigor na lang ang kaharap ko. "Ano, tama na?" sambit ni Rigor. "Hindi mo na kaya," sagot ko. "Iniisip ko lang ang kalagayan mo. Baka matulad ka rin dyan ng iba nating pinsan na knockdown na," sabi niya. Tumawa ako at sumabay din siya sa tawa ko. Hindi na tumagay si Rigor. Alam kong lasing na rin siya. Ayaw niya lang ipahalata. Nagkwentuhan na lang kami doon at napuntang kwentuhan sa mga kapitbahay nila. "Nakakatakot ang mga kapitbahay niyo, no?" sabi ko.
Oo, ganun talaga yung mga yon, sagot naman niya. Anong ibig sabihin ng isa na masarap daw kami? Bakla ba yon? Biro ko. Tinitigan ako ni Rigor. Akala ko tatawa siya sa biro ko. Pero seryoso ang mukha niya. Matagal din niya akong tinitigan bago nagsalita. Mas mabuti nang hindi mo alam, tol, sabi niya. Sabay sa lampak sa mesa. Na-knockout na rin ang ungas. Lumabas si Tito at saka iniligpit ang mga ginagamit namin. Ano, suko na kayo? Kami noon hanggang umaga walang natutulog hanggat may alak pa sa loob, sabi niya. Tumawa na lamang ako. Opo, mahihina, sabi ko. Hanggang sa may narinig akong nagtatahulang mga aso. Medyo malayo yon. Umihip ang hangin pero hindi ko ito ininda. Lasing pa rin ako at ang init ng alak sa katawan ko ay hindi pa sumisingaw. Nang makalayo-layo ay binuksan ko ang zipper ng short ko at saka naihi. Sobrang tahimik ng paligid, na rinig ko sa tenga ang pagtama ng sarili kong ihi sa gilid ng puno. Tabi-tabi po, sabi ko. Nang matapos ay inilibot ko ang tingin. Mapayapa. Bakit kaya natatakot sila Rigor sa lugar na ito? Naupo ako sa ugat ng isa sa mga puno. Naglabas ng yose at saka sumindi. Paniguradong papagalitan ako nila tita kapag nakita nila akong magyose. Kaya hindi ako nagsindi sa bahay nila. Pero sa labas ng bakuran nila, malaya ako. Nang maubos ko ang yose, tsaka ko narinig ang yapak mula sa kung saan. Hindi ko masiguro kung saang direksyon ba ito galing. Kaya inilibot ko ang tingin. Pabalik-balik pa ito. Naisip ko baka sila Tito lang o kaya si Rigor na hinahanap ako sa bahay dahil hindi pa ako natutulog. Tumayo ako at saka naglakad pabalik sa direksyon ng bakuran. Bumilis ang mga yapak. Base sa naririnig ko ay alam kong madami sila. Lampas 2 ang gumagawa ng mga yapak na ito. Mas binilisan ko ang paglalakad pabalik. Pero bigla kong naramdaman ang hilo. Siguro dahil sa bigla ang pagtayo at dagdag pa na lasing ako. Kaya umikot bigla ang paningin ko. Napahawak ako sa katawan ng puno na hawak ang noo. Pero pinilit ko pa rin na maglakad. Kung ano man iyon ay sigurado kong iyon ang mga nilalang na kinatatakutan nila Rigor at ni Tito. Bawat hakbang ko ay sinasapo ko ang unahan ng 2 kong mga kamay para hindi ako bumunggo sa puno. Ilang beses pa akong muntikan ng matumba dahil sa mga bato sa lupa. Narinig kong nasa malapit na ang mga yapak. Mas lumakas ang hangin at umiba ang direksyon nito. Nagsitaasa na ang mga balahibo ko. Balik ka, Totoy. Narinig ko ang boses. Kilala ko ito. Habang tumatakas sa kanila ay kinikilala ko ang boses. Nang halos tanaw ko na ang bakuran ay biglang gumana ang utak ko at saka ko naalala. Yung pinakamatanda doon sa 4 na lalaking sumasalubong sa amin kanina. Siya iyon. Halos 5 metro na lang ang layo ko. Kaya lumingon ako pabalik. At sa pagkakataong iyon, Sir Casper, hiniling ko na sana hindi ko na lang nakita ang mga nakita ko. 4 silang mga lalaki. Hubot-hubad ang katawan nila na nasisinaga ng buwan. Mababalahibo na animoy mga bababangis na hayop. Kumikinang ang matatalas nilang ngipin sa liwanag mula sa itaas. Kulay pula ang mga mata. Para silang mga aso kong maglakad. Gamit ang mga paa at pati mga kamay ay mabilis ang mga kilos nila. Ang isa ay sa itaas pa ng puno dumaan.
Tumalon-talon ito. Ibinalik ko ang tingin sa unahan at saka kumaripas ng takbo. Saan ka pupunta, Totoy? Noon lang siguro ako tumakbo ng ganoon kabilis sa buong buhay ko. Dinudurog ko ang bawat sangang matatapakan. Hindi iniinda ang ibang halaman na humahagupit sa tiyan at mga braso ko. At halos isang dipa na lamang ako sa bakod, narinig ko ang pagtalo ng isa sa kanila. Tinapakan niya ako sa likod kaya natumba ako sa lupa. Nauna ang mukha. Tumama ako sa matatalas na sanga ng puno at mga tuyong dahon. Naramdaman ko ang mainit na sakit sa labi. Nalasahan ko ang pakla ng dugo na pumapasok sa bibig ko. Sabing huwag ka nang tumakas eh. Sabi ng lalaki. Matalas ang kuko ng mga paa niya sa likod ko. Magaspang ang talampakan. Huwag po, Manong. Huwag po. Ayoko po pong mamatay. Pagmamakaawa ko. Umiiyak na ako sa pagkakataong iyan. Sobrang kaba ng dibdib na halos sumabog na ang puso ko. Parang nawala na ang kalasingan ko. 23 gulang na ako noon pero sa pagkakataong iyon ay para ba akong bata na iniwan ng magulang sa tindi ng iyak. Lumabas ka sa bakod kaya ngayon amin ka na. Sabi ng matandang lalaking aswang at saka ito tumawa ng napakalakas. Nakakabingi ang tawa nito sa dilim ng gabi. Hindi ko na po uulitin, pangako. Uuwi na po ako. Palayain niyo lang po ako, pangako. Sunod-sunod kong sabi. Akala ko talaga iyon na ang katapusan ko. Na pagkatapos kong magmakaawa ay papatayin nila ako. At saka kakainin ang katawan na parang kanibal. Pero bigla akong narinig ang napakalakas na tunog na nanggaling kung saan. Parang nabingi ang tenga ko sa narinig. Ibinalik ko ang tingin sa bakuran. At naroon si Tito kasama si Rigor. Nakatayo sila sa loob ng bakod. Nakatingin sa direksyon namin habang nakatutok sa itaas ng langit ang baril. Manong Kaloy, amin niyang batang yan. Pinsan namin yan kaya hindi niyo siya pwedeng gawing biktima. Kalmado pero maotoridad ang boses ni Tito. Pero lumabas siya sa bakod. Iyon ang usapan. Sa loob ang mga sa inyo. Sa labas ang sa amin. Sabi ng aswang. Oo, totoo iyon. Pero amin pa rin naman itong lupa na ito, hindi ba? Hindi lang namin nilagyan ng bakod dahil may mga puno. Pero nasa kasulatan ng titulo na abot 10 metro pa mula sa bakod namin ang lawak ng aming lupa, di ba? Manong Kaloy. Hindi nakaimik ang aswang. Naramdaman ko na umalis na siya sa likod ko. Narinig ko ang mabibigat na yapak papalayo. Sa susunod, ay hindi na namin sasantuhin sino man ang makalabas sa pagmamay-ari niyong lupa. Sabi noong Mang Kaloy. Tsaka sila nagsitakbuhan palayo. Tinulungan ako ni Tito at saka ni Rigor na tumayo at pumasok sa loob. Habang nasa kusina, ginagamot ni Tita ang mga sugat ko sa mukha. Sorry po, sabi ko. Hindi, wala kang kasalanan. Kami ang may kasalanan. Hindi agad namin sinabi sa inyo kung anong klaseng mga halimaw ang kapitbahay namin dito. Akala kasi namin ay matatakot kayo kapag nalaman ninyo. Mga lahing aswang iyon sina Manong Kaloy. Halos kalahating populasyon dito sa amin ay may lahing aswang. Kami lang ata ang pamilya na purong tao. Kwento ni Tito. Bakit hindi po kayo umalis dito? Tanong ko. Sayang naman itong malawak naming lupa. At saka ilang taon na rin ditong nakatira ang mga ninuno ko. Kaya sanay na kami sa mga aswang. Hindi nila kami ginagalaw bilang respeto na rin sa mga ninuno namin na naging kaibigan din siguro ng mga ninuno nila. At
Kung subukan man nila, matitikman nila ang bala ng baril ko. Sabay tumawa si Tito. Nang magamot ako, naghintay lamang kami ng umaga. Tapos ginising na namin ang iba pa naming pinsan para bumiyahe na pabalik. Sumama pa sa amin si Tito dahil baka raw pag-initan pa kami ng mga pamangkin ni Manong Kaloy. Sa awa ng Diyos, nakauwi naman kaming lahat ng ligtas. Walang kaalam-alam noon ang iba kong pinsan sa kung anong nasaksihan ko noong gabing iyon. "Balik pa tayo ha?" sabi nung isa. Ngumiti lang ako noon, pero sa isip-isip ko, hindi na ako babalik doon kahit kailan. At hindi na nga ako bumalik. Sa ngayon, halos mahigit 10 taon na ang nakalipas, ay hindi na ulit ako nakatungtong sa lugar na iyon. Pero syempre tuwing okasyon dumadalaw pa rin sila ni Rigor sa amin. Pero hindi na ulit sila nag-aya na pumunta sa kanila. Hanggang sa isang araw na balitaan ko na namatay raw si Tito. Sila na lang dalawa ni Tita at Rigor ang naiwan doon. Alam ko sa ngayon ay isang tricycle driver na si Rigor. Wala naman akong balita kung pugad pa rin ba ng mga aswang ang lugar na iyon magpasa hanggang ngayon. Bastang sa akin lang ay tapusin ko na ang kwentong ito dahil masyado nang mahaba. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Hanggang dito na lang po at maraming salamat ulit. Salamat sa pag-subscribe. Muli po, ako po si Kiko ng taga Bulacan na lang. Magandang araw po, Sir Casper. Matagal ko na pong gustong mag-send ng kwento ko sa inyo. Matagal na po kasi akong tagapakinig at gusto ko sanang maibahagi ang kwentong ito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kulas. Hindi ko na lamang babanggitin ang aking buong pangalan at ang lugar kung saan ako nakatira at kung saan ito nangyari. Para na rin sa proteksyon ng mga taga rito. Isa akong mangingisda. Minana ko pa ang ganitong trabaho sa tatay ko na simula noon ay ganito na talaga ang pinagkakabuhayan. Gabi akong laging pumapalaot, sakay ng maliit kong bangka. At kapag nakahanap na ng magandang pwesto, ay doon na ako nagtatapon ng lambat. Kasama ko lagi ang kaisa-isa kong anak na si John. 15 na ang edad niya at halos magkasing laki na kami ng pangangatawan. Kaya isinasama ko siya para matuto naman siya ng gawain ko na bumuhay sa kanila. Kapag nasa tubig na ang lambat ay tsaka kami maghihintay. Papakiramdaman ito at kapag alam na namin na may huli na ang lambat, saka namin pagtutulungan ni John na iangat ito pabalik sa maliit naming bangka. Hindi naman ganoon kadaming lagi ang huli namin. Minsan nga lugi pa kami sa gasolina na ginagamit sa bangka kapag pumapalaot. Depende rin sa panahon at swerte minsan. Kapag maraming huli, pinagbibili na kaagad namin ni John ang mga nahuli namin sa palengke. Doon kasi mas mataas ang bilihan, kaya dinediretso na namin ito kaysa sa dumaan pa sa mga middleman na binabarat naman ang mga huli namin. Siyempre, nagtitira rin kami ng ilang isda na iuuwi sa bahay para may ulam kami ng mga ilang araw. Maswerte na kapag nakauwi kami ng 500 piso. Masaya na ako niyan. Dahil nga hindi naman ganoon kalaki ang kinikita ko, ay madalas sa umaga ay umi-extra pa ako sa ilang mga construction
para na rin may pandagdag gasto sa bahay. At saka nag-aaral na rin ng high school si John. At balak sana naming pag-aralin siya sa kolehiyo. Para naman kapag lumaki siya ay hindi na matulad sa amin ng nanay niya ang maging estado ng buhay niya. Noon pa man ay usap-usapan na talaga sa amin ang tungkol daw sa isang lumilipad na nilalang na nakikita ng ilang mga kasamahan ko sa laot. Sabi ni paring Victor, pumalaot daw siya minsan at napadpad doon sa gilid ng bundok na puro kabatuhan ang pangpang. Doon kasi mas marami ang alimango, kaya minsan kapag walang huling isda, marami ang dumadaan doon para may maiuwi man lang kahit alimango. Bumaba raw si paring Victor at saka inilawan ang gilid para manghuli ng alimango nang bigla siyang nakarinig ng malalakas na pagaspas. Akala niya raw ay agila. Meron daw talaga kasi sa aming lugar minsan na umaaligid ng mga agila mula sa kagubatan. Pero pagkatingala raw ni paring Victor, ay gumapang ang takot sa buo niyang katawan. May nilalang daw na lumilipad sa ere. May napakalaking pakpak at mahaba raw ang dila nito. Parang tiktik pero mabilis ang lipad. Masyadong madilim daw kaya hindi niya gaanong maaninag ang totoong itsura ng nilalang. Yung flashlight daw niya ay medyo mawawala ng baterya at hindi na halos umiilaw ito. Papunta raw ito sa gitna ng laot. Agad daw bumalik si paring Victor sa bangka niya at saka umuwi na kahit isang perasong alimango pa lang ang nahuhuli niya. Siyempre, kumalat sa mga umpukan ng mga mangingisda ang nakitang iyon ni paring Victor. Dapat pre, hinabol mo tapos tinaga mo ng sundang mo, sabi ng isa sa amin. Hindi, ako ang pinagbalingan ng aswang na yon, sabi naman ni paring Victor. Baka ibon lang yun pre, o baka malaking agila. Siyempre madalim, hindi mo talaga gaanong makikita yon, sabi naman ng isa. Hindi ako nagsisinungaling, aswang nga yun. Kaya mamayang gabi dyan lang ako sa malapit mangingisda, sagot naman ni paring Victor. Di wala kang huli niyan? Mas mabuti nang walang huli kaysa ako naman ang mahuli ng aswang na yon, huling sabi ni paring Victor, sabay alis sa umpukan. Alam niya kasi na marami sa amin ang hindi naniniwala sa kanya. Siyempre, sa tagal ba naman ng pagiging mangingisda naming lahat, bakit walang nakakita man lang o nakarinig sa aswang na iyon? Marami dito puro kwentong multo na nagpapakita raw sa pangpang ng dagat. O kaya mga sirena na nangaakit ng mga mangingisda gamit ang magaganda nilang boses. Meron pa nga na malaking balyena raw na lumululon ng isang buong bangka. Pero sa tagal, wala kaming naririnig na aswang na lumilipad sa gitna ng laot. Marami nga sa amin ang nag-iisip na baka imbento lang ni paring Victor ang lahat. Matagal na kasi siya sa aming kilala bilang mayabang na kabarkada. Magaling, lalo na sa payabangan tuwing inuman. Kaya walang nakapagtataka kung nag-imbento nga siya ng ganoong istorya. Pero isang araw, habang nanananghalian ay may dumaan sa bahay namin na isa sa mga kaibigang mangingisda. Humahangos ito, pumasok na hindi man lang kumakatok at saka hinanap ako. Kulas, sumama ka sa akin, sabi niya habang hinahabol ang hininga. Bakit? Anong nangyari? Sagot ko. Natagpuan daw ang katawan ni Impong doon sa pangpang.
Patay na, sabi niya. Agad akong nagbihis ng damit at saka dali-daling sumama. Nakabuntot din sa amin si John na gusto ring malaman kung ano ang nangyari. Pagdating namin sa Pangpang, marami na ang taong gustong makiisyoso. Nakipagsiksikan kami at nang marating namin ang gitna, naroon nga si paring Impong. Dilat ang mata, layla ang dila, wala nang buhay. Butas ang tiyan niya. Para bang kinuha lang talaga ang mga lamang loob dito. At saka ipinatong na sa pangpang ng dagat. Kwento ng asawa ni paring Impong. Pumalaot daw ito sa pinakagitna ng dagat. Medyo malas kasi ang mga huli. Kaya kailangan talaga minsan na lumayo para makahanap ng magandang pwestong tatapunan ng lambat. Pero umaga na raw, wala pa rin si paring Impong. Hanggang nga sa may nagbalita raw sa kanya na natagpuan na ang katawan ng asawa niya sa pangpang ng dagat. Marami sa amin noon ang natakot sa mga nangyaring iyon. Siyempre, sino ba namang nilalang ang gagawa ng ganoong karumal-dumal na pagpatay? Kinagabihan noon, habang nasa lamay kami ni paring Impong, ay nag-uusap-usap kaming mga mangingisda. Sino kayang may gumawa no? Sabi ng isa. Si paring Victor ang sumagot. Aswang yun. Yun yung nakita kong aswang noong isang buwan. Sino pa ba ang gagawa ng ganoong klaseng pagpatay kundi aswang lang? Walang nagsalita sa amin. Alam kasi naman na totoo naman. Hindi kami naniwala tapos saka namin masasaksihan ang ebidensya sa sinasabi niyang halimaw na aswang. Anong gagawin natin? Sabi naman ng isa. Mas mabuti kung dito na lang tayo mangisda sa malapit. Makakabalik agad tayo sa pangpang oras na makita natin ang halimaw na yon, sabi ni paring Victor. Hindi pwede. Walang kakainin ng mga pamilya natin. Wala tayong kikitain. Paano na lang ang mga buhay natin? Magpapakagutom na lang ba tayo habang natatakot sa aswang na yon? Sabi ko. Totoo naman. Wala kaming ibang pagkukunan ng hanap buhay kundi pangingisda lang. Alangan namang tumungangan na lang kami sa gutom. Simula nga noon ay marami sa amin ang hindi na muna pumapagitnaan ng sobrang layo sa laot. Takot din kami at mahal pa rin namin ang mga buhay namin. Mas kumonte nga ang mga huli namin. Halos hindi na umaabot sa 300 piso ang naiiuwi kong kita. Minsan pa, wala nang natitirang pangulam dahil na ibebenta na lahat sa sobrang konti. Isa pa, dahil nga halos lahat kami ay nasa malapit lang nanguhuli, nauubos agad namin ang populasyon ng mga isda sa malapit. Kaya ang nangyayari, nagpapaunahan kaming mga mangisda sa pwesto. Kung sinong mauna, siyang magtatapon ng lambat doon. Dumaan ng ilang buwan at dahil nga sa hirap, may ilang mga naglakas ng loob na pumalaot ulit sa gitna. Kami rin ni John ay ganoon din ang ginawa namin. Kaysa naman wala kaming kainin ay mas mabuti nang makipagsapalaran. Ilang buwan nga na wala namang napahamak o napabalita na nakakita sa lumilipad na aswang. Kaya bumalik din ulit sa normal ang lahat. Umabot nga sa punto na halos nalimutan din namin na may aswang nga talagang pumapalaot. Pero si paring Victor, hindi na talaga siya kailanman pumagitna sa laot. Takot siya. At naiintindihan naman namin yon.
Ang hindi ko lang alam ay kami pala ni John ang sunod na makakita at makakaranas ng bangis ng aswang. Maaga kami noon na nagising. Nagkape muna habang inihahanda ang mga dadaling gamit para may lakas habang nasa gitna na ng laot. Ako munang nauna sa bangka namin at si John naman dumiretso sa kalapit na tindahan para bumili ng gasolina. Isinakay ko na ang mga gamit, lambat, gasera, flashlight at balde. Nang makabalik si John, pinagtulungan na naming itulak ang bangka sa tubig. Medyo malakas ang mga alon ng gabing iyon at malamig ang hangin. Pero normal lang naman iyon kapag madaling araw. Naalala ko noon na halos wala kaming nakasalubong ng ibang bangka habang tumatawid kami pagitna. Ewan, para bang nung araw na iyon ay kami lang ang nagpasyang pumalaot at mangisda sa dagat. Dapat iniisip ko na maaring signos na iyon sa kung anong mga maaaring mangyari sa amin. Nang makahanap ng pwesto, nagtulungan kami ni John na hawakan ang lambat. At saka buong lakas itong itinapon pakalat sa umaalon na tubig. Tsaka kami naghintay. May dala pa kaming kape ni John, kaya habang naghihintay ay pakapi-kapi din kami. Tsaka ko naramdaman ang malakas na pagaspas ng hangin. Akala ko nga nag-iba bigla ang timpla ng hangin at uulan. Pero hindi. Kontra sa direksyon ng hangin ang pagaspas. Nagkatinginan kami ni John. "Ano yun, Tay?" tanong niya. Hindi ako sumagot. Bagkus ay nilibot ko lang ang tingin sa dilim ng gabi. Wala akong makita. Sobrang dilim ng paligid. Tanging ang espasyo lang na naiilawan ng gasera ang makikita. Kinuha ko ang flashlight sa ilalim at saka inilibot ito sa paligid. Doon na namin narinig ang mga palakpak ng pakpak ng kung anong malaking ibon. Natatandaan kong kumalat din ang amoy ng kung anong nabubulok na ewan. "Tay, ano yun? Tay?" sabi ni John. Alam kong takot na siya. Isa siya sa mga nakakakita sa nangyari kay paring Impong, kaya alam kong takot siya sa aswang. "Huminahon ka, John. Ilabas mo yung dala nating sundang. Paandarin mo na yung makina," sabi ko. Nang ibaling ko ang flashlight sa direksyon ng kabundukan, ay tumama ito sa isang lumilipad na nilalang. Medyo malayo pa ito. "Bilis na. Huwag kang titingin sa likod mo. Basta ipandar mo lang ang makina," sabi ko sa kanya. Sumunod naman siya. Nakayo ko. Pero nanginginig ang mga kamay niya. Alam kong alam niya na ang nakita ko. Sa ikatlong hatak ni John sa makina, umandar na ito. Tsaka ko ginamit ang sagwan para itama ang direksyon namin at umandar. Pero hindi kami makaabante. Nagkatinginan kami ni John. Ang lambat. Mabigat na ang lambat at naglalaman ng napakaraming huling isda. Kaya naman hindi kami makaalis sa pwesto. Agad kong kinuha ang sundang sa ibaba at saka ginamit ito upang tabasin ang lambat. Ayaw ko sanang gawin iyon dahil mahal ang bumili ng lambat. Pero anong magagawa namin? Kaysa naman magpahabol kami sa lumilipad na aswang. Masyadong makunat ang lambat. Inabot pa ako ng ilang sandali. Pero dahil natural na matalim ang sundang namin, ay naputol rin ito kalaunan. Lumubog ito pababa sa ilalim ng dagat, kasama ang kilo-kilong isda na huli sana namin. Mas lumakas ang pagaspas. Doon ko napagtanto na nasa malapit na lang ang aswang. Mabuti na lang. At mabilis din na kumilo si John. Agad niya itong pinaandar nang maputol ko ang lambat.
humarurot ang bangka namin sa itim na dagat. Siguro nung gabing iyon, kung hindi sana kami naabala ng lambat na iyon, ay nakatakas agad kami. Nakapunta agad sana kami malapit sa pangpangong saan ang ibang mangingisda. Pero hindi iyon nangyari. Ganito ang nangyari. Naramdaman ko ang pagbigat ng bangka namin. Sabay kaming lumingon ni John. Nakasakay sa dulo ng bangka ang aswang na nakita ni paring Victor noong nasa batuhan siya. At siguro, ito rin ang bumiktima kay paring Impong. Sobrang mabuhok ang buo niyang katawan. Hindi mukhang tao ang itsura ng mukha niya. Matalas na mga matang kulay pula. Ilong na parang isang baboy at bibig na may matatalas na ngipin. Malaki ang kanyang pangangatawan. Ang mga kuko niya sa daliri at paa ay parang mahahabang kutsilyo ang talim. Hindi ko maintindihan ang takot na nararamdaman sa pagkakataong iyon. Pero pumagitna pa rin ako sa kanya at kay John. Dumikit sa likod ko si John at naramdaman ko ang takot na nararamdaman niya. Sino ka? Papatayin ko kayong dalawa. Matagal na rin noong huli akong pumatay ng isang mangingisda. Sabi niya. Magaspang ang kanyang boses. Dahan-dahan itong naglakad papalapit. Itinaas ko ang sundang na hawak at itinutok ito sa kanya. Diyan ka lang. Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Sabi ko. Pero hindi tumigil ito. Tapos sa isang iglap ay halos 1 metro na lang ang layo niya sa akin. Napakabilis niya. Buti na lamang at handa ako at naiwas-iwas ko ang sundang sa kanyang braso. Naramdaman ko ang pagbaon nito sa kanyang balat. Umungol siya. Sumaboy ang dugo. Pero hindi iyon sapat para matigilan ang aswang. Itinulak niya ako pakanan ng buong lakas at tumilapon ako na para bang manika papunta sa tubig. Basta ang sumunod na nakita ko ay lumalangoy na ako sa ilalim ng itim na tubig at malamig. Agad din naman akong sumisid pa itaas dahil si John, nasa bangka pa siya. Pag-ahon ko ay malapit na nga ang aswang kay John. Sinaboy ko ang tubig ng dagat papunta sa direksyon ng aswang. Alam ko na hindi gusto ng mga aswang ang tubig. Kaya isinaboy ko ito ng isinaboy sa kanya hanggang sa maisipan ng aswang na lumipad sa ere. Pero hindi ito lumayo. Bumuelo lang pala ito sa hangin. Saka ito parang kidlat na lumipad direkta sa direksyon ko. Gusto niya akong patayin sa isahang saksak ng kanyang mga kuko. Hindi ako nakagalaw agad habang lumulutang. Pagod na ang mga braso ko sa pagsaboy ng tubig sa aswang. Kaya naghintay na lang ako na masaksak sa dibdib ng aswang. Buong akala ko talaga na iyon na ang katapusan ko. At kapag nangyari iyon, isusunod niya si John. Pero bigla kong narinig na sumisigaw si John na nasa bangka. Uy, aswang! Sabi niya. Sabay kaming lumingon ng aswang na papabulusok sa direksyon ni John. Hawak-hawak ni John ang gaserang dala namin na nasa gilid niya ito. Bumuelo muna siya at saka buong lakas na itinapon ito sa lumelipad na aswang. Kitang-kita kong pag-ikot ng gasera sa hangin nang hindi natatapon ang gas sa loob nito. Tapos ay tumama ito sa tiyan ng aswang. Lumiliyab na parang araw ang katawan ng aswang sa pagkakataon na iyon. Nagsitalsika ng mga piraso ng gasera. Pero ang lahat ng apoy at gaas na nasa loob nito ay dumikit sa lumilipad niyang katawan. Nagpaikot-ikot ang aswang sa ere. Parang baliw na bubuyog na nalimutan kung paano lumipad. Kumakalat na ang apoy sa kanyang pakpak. At parang papel na nasusunog sa dilim ng gabi.
Narinig na lang namin na umiiyak na ito na parang kinakatay na baboy. Lumangoy na ako papalapit sa bangka. Tinulungan ako ni John na umakyat. Wala na kaming ilaw pero may flashlight pa rin naman. Tsaka ko lang naalala na naitapon ko pala ang sundang sa dagat. Sabay naming tinignan na lumayo ng lumayo ang nasusunog na aswang hanggang sa naglaho ito sa dilim. Pagdating namin sa pangpang, pagkatapos itulak ang bangka pabalik sa dati nitong pwesto, niyakap ko si John ng mahigpit. "Salamat anak," sabi ko. "Wala po yun tay," sabi niya. Nang makabalik kami sa bahay, sinabi ko kay John na wag na lang ikwento sa nanay niya ang nangyari sa amin. Baka mag-alala pa ito ng sobra at patigilin na kami sa pangingisda. Kinaumagahan, nagkwento ako sa mga kasamahan kong mangingisda rin. Noon ding araw na iyon na napagpasyahan naming lahat na hanapin ang aswang at patayin ito. Sabi kasi nila, kung hahayaan daw namin ang aswang ay baka mas marami pang mangingisda ang mabiktima tulad ni Paring Impong. Buti na nga lang daw na nakaligtas kami sa mga nangyari. Sinuyod namin ang gubat kung saan nakalipad ang aswang. Hinanap namin ang mga posibleng pinagbagsakan nitong habang lumilipad. Halos binding lalaki kami na naghahanap. Kahit mga nakatira doon ay pinagtanungan namin kung may nakitang lumilipad na aswang. Hanggang sa umabot ng hapon noon, halos palubog na ang araw nang makita ng isa sa mga kasamahan namin ang bangkay na hinihinalaan naming aswang. Sunog ang pakpak nito, pati ang kalahati ng katawan. Duguan ang ulo. Parang bumagsak ito at tumama ang ulo sa malaking bato na naroon. Agad na nabasag ang bungo at dahil sa pinagsabay na pagkasunog ng katawan nito at pagkabiyak ng ulo, hindi na nito nagawa pang tumayo at kalaunan ay namatay din. Naniguro pa rin kami. Nagukay kaming lahat at halos 6 na talampakang lalim na hukay. At saka namin ito inihulog dito. At bago ito tinabunan, sinunog muna ito at pinaibabawan ng malalaking bato at saka inilibing. Magtutulo sana kami ng kandila pero umapila ang pinsan ni Paring Impong na si Daniel. Sabi niya ay halimaw daw ang nilalang na iyon at hindi na kailangan pa ng sitpatya namin. Simula nga noon ay naging ligtas na ang pangingisda sa aming lugar. Wala nang nakakatakot na nilalang na pinangingilagan namin tuwing gabi. Sabi nga ng mga taga roon sa bundok na iyon, tao rin daw ang aswang na lalaking iyon. Nakatira sa tuktok mismo ng bundok. Mag-isa at ang madalas daw nitong pinagkukunan ng makakain ay mga hayop sa gubat. Hindi raw nila alam kung bakit ibinaling nito bigla ang gutom sa mga mangingisda ng dagat. Pero buti na rin daw at namatay ito. Mababawasan na ang kanilang alalahanin. 1 taon ang makalipas nang inilibing namin ang aswang. Bumalik ako doon sa pinaglibingan na iyon kasama si John. Napansin namin na walang tumutubong damo sa ibabaw ng libingan ng aswang. Nagtulos kami ng kandila ni John. Alam kasi namin na kahit ano pang klaseng nilalang ang aswang na iyon, masama man siya o mabuti, ay isa pa rin siyang nilalang na nilikha ng Diyos. Sumambit ako ng maiksing dasal at pagkatapos, umuwi na kami ni John sa bahay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sa susunod ay gusto ko sanang makapagbahagi ulit ng kwentong may kinalaman pa rin sa dagat. Maraming salamat po. Muli po, ako po si Kulas ng taga Pilipinas. Maraming salamat sa pag-subscribe. Alright.
Umiiyak ako habang tinitignan ang bata na hindi ko alam kung kaya ko bang buhatin at tawaging anak. Iyak siya ng iyak. Marahil ay humihingi na ng dede. Pati bata ay diring-diri ako na magpasuso. Parang pakiramdam ko ay sasakmalin ako nito na parang isang tiyanak. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kura, butihing taga-salaysay. Edad 18 ako noon nang gahasain ng isang nilalang na aswang. Hindi naman siya aswang noong gahasain niya ako. Ngunit nang magkasagutan kami, doon lumabas ang tunay niyang anyo. Nakakatakot at nakakadiri. Hindi ko kayang isipin kung bakit napunta sa ganito kasilimuot ang aking buhay. Noong hindi pa man siya nakapunta ng syudad, napakatahimik at mabait na kaibigan si Pipito sa akin. Nagbago ang pag-uugali nito nang makauwi galing lungsod. Hinala ko. Nayanggaw ito kaya biglang naging aswang. Sino ang ama ng dinadala mong bata? Galit na tanong ng tatay ko noong sumigaw ako kay nanay na manganganak na ako. Tila ayaw nilang maniwala. Binabangungot lang daw ako. Kailangan ko raw na matulog ulit. Ang hindi nila alam ay 9 na buwan kong naikubli iyon at sobrang hirap magbuntis. Mabuti na lang nakayanan kong maitago sa loob ng 9 na buwan nang walang nakakadiscover. Umayon din yata sa akin ang panahon. Sobrang liit lang din ang aking tiyan kaya mahirap mahalata. Hinahasa ako ni Pipito, Nay. Tay. Humahagulgol kong sabi. Nanlumo ang aking ama nang sabihin ko iyon. Bakit hindi mo sinabi kaagad, Ining? Naiiyak ring tanong ng nanay. Tinakot pa niya ako, Nay. Papatayin daw po niya tayong lahat kung magsusumbong ako sa inyo. Nakakatakot siya. Isang aswang si Pipito, Nay. Umiiyak na tugon ko kay nanay. Anong aswang? Ano bang nangyari sa'yo, Kura? Galit na tanong ng tatay. Totoo po, Tay. Aswang si Pipito. Ang anak ng kaibigan niyo. Halos ayaw pa akong paniwalaan ni tatay. At balak rin kasi nila noon pa ay kami ni Pipito ang magkatuluyan. Ngunit ayaw ko. Talagang kaibigan lang kami ni Pipito. Katulad nila tatay at ama nito. Mabigat na paratang iyan, anak. Simula kabataan ko ay kaibigan ko na ang ama ni Pipito. Hindi sila aswang. Giit ni tatay. Na totoo naman. Matagal kaming naging kaibigan ni Pipito. Hindi ko rin alam kung bakit bigla na lang naging aswang ito. Dati naman ay hindi siya ganyan. Pero noong umuwi siya galing nagtrabaho ng Maynila, ang daming nagbago. Nagtiwala ako sa kanya dahil magkaibigan kami. Magkaibigan ang pamilya namin, pero ibang-iba na siya. Bigla na lang siyang naging mukhang halimaw nang magalit ako. Nagalit din siya kaya bigla na lang nag-iba ng anyo. Humaba ang dila, pangil at kuko. Yung mata niya biglang parang mata ng demonyo. Nakakatakot siya, Tay. Dati hindi naman siya ganyan, Tay. Pero nung umuwi siya galing nagtrabaho ng Maynila, ang daming nagbago. Nagtiwala ako sa kanya dahil magkaibigan kami. Magkaibigan ang pamilya namin. Pero ibang-iba na siya. Bigla na lang siyang naging mukhang halimaw nang magalit ako. Nagalit din siya. Kaya bigla na lang nag-iba ng anyo. Humaba ang dila, pangil at kuko. Yung mata niya biglang parang mata ng demonyo. Nakakatakot siya, Tay. Niyakap ako ng nanay. Awang-awa ito sa aking sinapit. Lalo na at alam niya ang pakiramdam ng isang buntis. Ang hirap ng paglilihi at lahat. Hindi rin siya makapaniwala na makayanan ko iyong harapin ng mag-isa. Marahil ay lakas lang ng loob.
Nasira ang kinabukasan ko dahil sa ginawang iyon ng halimo kong kaibigang butihing taga-salaysay. Ang kasalanan ko lang ay masyado akong nagtiwala sa kanya. Dahil sa nangyari ay nagdesisyon ang nanay na doon ako itira sa aking tiyahin kasama ang bata. Noong una ay ayaw ko sa bata, ngunit sa huli ay tanggap ko na rin ito. Malayo sa aming probinsya ang bahay ng tiyahin at malayo sa mapanghusgang mundo. Makalipas ang 6 na taon, nagdesisyon akong magtrabaho sa Maynila nang sa ganoon ay matustusan ko rin ang pangangailangan ng aking anak. Lalo na at magsisimula na rin itong mag-aaral. Wala na akong naging balita pa noon kay Pipito, ngunit ayaw ko rin namang alaman pa. Bangungot sa akin ang nangyari, at kahit matagal nang nakaraan, tuwing sumasagi sa isipan ko ang ginawa niyang sapilitang pambababoy, ay mabilis pa ring pumapatak ang aking luha. Sa sobrang sakit lang ay hindi ko nakuha noon ang hustisya. Akala ko noon ay hindi na ako iibig pa, at buong akala ko ay wala nang tatanggap pa sa aking pagkatao. Ngunit may masugid akong manliligaw. Halos 3 taon din yata akong niligawan bago ako nagtiwala sa kanya. Ipinakita niya sa akin na mahalaga ako at talagang mahal niya ako sa puntong inalok kaagad niya ako ng kasal. Ngunit dahil may pag-alinlangan pa ako, hindi muna ako pumayag at narespeto naman niya iyon. Sa loob ng 2 taon ng aming relasyon ay napakabait pa rin ni Gaulen. Kaya sobrang nahulog ang loob ko sa kanya, at sa pangalawang pagkakataon na inalok niya ako ng kasal, ay pumayag na rin ako. Tagumpay kaming naikasal at nagdesisyon na kaming magnegosyo na lang. Makalipas pang ilang taon, binata na si Simon, ang anak ko sa pagkadalaga. Ngunit wala siyang alam tungkol sa katauhan ng kanyang ama, kung ano ito at kung saan na ito. Bastang sabi sa kanya ng nanay noong bata pa siya ay patay na ang kanyang ama. Nagtatrabaho sa bayan ang anak ko na si Simon bilang isang mekaniko. At doon rin ito nakilalang babaeng tinatangi sa kanyang buhay. Hanggang sa magdesisyon ng mga itong magpakasal. Siyempre bilang ina, wala akong ibang hangad kundi ang kaligayahan ng aking anak. Pumayag naman ako at pinag-usapan kaagad namin ng araw kung kailan kami mamamanhikan. Bilang magulang ako, sabik din naman akong makita ang aking anak na ikakasal sa babaeng kanyang napupusuan. Napakabait din naman ni Simon. Napakamapagmahal na anak pa. Nakita ko rin sa mga mata ni Simon na seryoso talaga siya sa dalaga. Mula sa bayan ay kailangan pa pala naming bumiyahe ng halos 2 oras patungo sa bahay ng babae. May isang mahigit pa ang nilakbay namin patungo sa kanilang bahay na napakadulo na ng baryo. Mas mahirap pa ang sitwasyon kaysa sa aming baryo. Ginabi pa kami ng dating. Kung alam ko lang ay sana inagahan na lang namin. Napakalayo pero ganoon talaga kapag pag-ibig. Sa akin nga, sa malayong lugar pa nang galing. Mag-alas 6 na yata ng gabi kami nang dumating sa bahay ng kanyang nobyang si Marcela. Nasa mahabang upuan na hayari sa kawayan ang mga ito. Ang ibang mga kapatid ng dalaga ang nagtulong-tulungan para dalhin ang mga pagkain sa kusina ng bahay. Napakawerdo ng mga titig ng ina ni Marcela. Maging ang dalaga rin naman ay ganoon din. Sobrang napakahiwaga. Kahit minsan ay hindi pa ito nadala ni Simon sa bahay. Diretso lang kaming namamanhikan. Napakamahiyain ng buong pamilya na lahat na lang ay hindi mo matignan sa mga mata. Ano na Simon? Umpisahan mo na. Utos ng stepfather niyang si Gaulen. Maghintay lang po tayo, tay. Hindi pa dumating galing ng sakahan ang kanilang ama. Sagot ni Simon.
Ilang sandali pa ay sumigaw na ang panggit ng kapatid marahil ni Marcela. Nariyan na daw ang kanilang ama. Tumakbo pa ito palabas para salubungin ang ama nito. "Oh, ayan na pala ang papa nyo," saad ng ina ni Marcela. Lahat ng aming paningin ay nabaling sa pintuan. Inihintay ang pagpasok ng ama nito. At ganoon na lang ang gulat nito nang makita akong nakaupo. Unang nagtama ang aming mga paningin. At halos nayanig ang buong mundo ko nang muling masilayan ang bangungot ng aking nakaraan. "Hindi, halimaw, aswang. Aswang ang pamilya na gusto mong pakasalan, Simon." Biglang natahimik ang lahat habang mabilis akong pinakalma ng aking asawa. "Yang hayop na yan ang nambaboy sa akin." Umiiyak ko nang sabi. "Nay naman," reklamo ni Simon. "Kaya ako nagawa yun dahil mahal kita. Akala ko sa parang iyon ay maangkin na kita. Iyon pala ay tuluyan mo lang akong kamuhian." Umiiyak na wika ni Pipito. Biglang pumanggit na ang asawa ni Pipito at ganoon na lang ang gulat namin nang makita ang nanlilisik nitong mga mata at mahahabang pangil. Galit na galit ito habang nakatingin sa akin. "Layuan mo si Kura," mariing utos ni Pipito. "Papatayin ko ang babaeng ito. Siya ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi ko maramdaman na totoong minahal mo ko. 5 na ang anak natin ngunit pagkaramdam ko ay hindi ka pa rin masaya sa akin. Lagi ka na lang tulala. Iyon pala ay dahil dito sa babaeng ito." Sabay sanang tumalon sa kinaupuan ko. Subalit mabilis na naharang ni Pipito. Samantalang si Guli naman ay niyakap ako para sana protektahan mula sa halimaw. Napamura pa si Gulin sa sitwasyon na aming napasok. Maging si Simon naman ay walang alam na ganoon pala ang katauhan ng kanyang ama. At nobya na akala ko ay magkapatid sila. "Hindi mo siya pwedeng saktan," galit na saway ni Pipito. "Bakit hindi? Hanggang ngayon siya pa rin." Galit na tanong ng asawa nito. "Hindi na. Tahimik na tayo dito, hindi ba?" "Oo, tahimik na sana tayo. Pero nandito na naman siya. Muli na naman niyang guguluhin ang buhay mo." "Pareho nating hindi alam ito. Ano ba? Pumasok ka muna." Saway pa rin ni Pipito. Sabay pilit hinihila papasok sa loob ang asawa na sa akin pa rin nakatitig ng masakit. "Anak, kapatid mo si Marcela," sambit ko. "Hindi po, anak po ako ni nanay sa ibang lalaki. Hindi kami magkapatid ni Simon," mabilis na sagot ni Marcela. "Pero isa ka ring aswang, hindi ba?" tanong ko pa rin. "Kahit aswang ako ay may puso pa rin akong nagmamahal," giit pa rin ng dalaga. "Mahal ko siya, Nay. Kahit ano pa ang katauhan ni Marcela, mamahalin ko pa rin siya," sagot din ni Simon. Gulong-gulo ang isip ko ng mga sandaling iyon, mga kaswang. Pagkaramdam ko ay magkakaroon lang ito ng koneksyon sa kanyang aswang na ama. At iyon sana ang ayaw kong mangyari. Samantalang, pilit pa rin hinihila ni Pipito ang asawa papasok ng kwarto. Napakasama ng titig nito sa akin. Ang aking asawa ay sobrang tahimik at halatang takot sa anyo ng aswang. Nagkatingin na naman sina Marcela at Simon. Matapos sabihin ng aking anak na tanggap siya nito, ay tila nakaramdam din ng seguridad ang dalaga. Habang ako ay tila nawala na ng gana pa na harapin ang mga ito. Pagkaramdam ko ay maling-mali na pumayag pa akong mag-asawa ang aking anak. O kung kapalaran na talaga ang nagdala sa anak ko sa kanyang ama. Kung tanggap nito ang nobya, ano pa kaya ang kanyang ama na dugo at laman pa niya iyon? Subalit magkaganoon pa man,
Wala siyang magawa para harangan ang anak na kilalanin ang tunay nitong ama. May sarili na itong pag-iisip kaya wala siyang magagawa. Pag-uwi namin sa bahay ay tahimik lang na pumasok si Simon sa kanyang kwarto. Hindi na niya ako kinakausap pa o kinulit. Kahit pa alam ko na nais niya rin akong sumbatan kung bakit namin pinalabas na patay na ang kanyang ama. Naisip ko na baka itinakda talaga ng Panginoon na paglapitin ang bata. Ang buong akala ko pa ay magkapatid ang mga ito. Pero kung porsigido ang mga ito na ituloy ang kanilang relasyon, magulo pa rin ang utak ko kung ayos lang ba ang lahat gayong ang sagwa isipin. Aswang si Marcela, pero tangga pa rin ni Simon. Siguro nga ay tunay ang pag-ibig ng anak ko sa dalagang aswang. Kaya ano pa ang magagawa ko kung porsigido ang anak ko? Bakit gising ka pa, mahal? Tanong ni Gulin sa akin kahit mag-uumaga na kaming nakarating at tila hindi na ako tinabla ng antok. Mabuti at nagmagandang loob pa rin si Pipito na ihatid kami sakay ng kanyang karosa sa bayan. Iginapos muna niya ang kanyang asawa upang masigurong hindi kami gagambalain sa aming paglalakbay. Naniniwala ka na ba ngayon na totoo ang mga aswang? Napailing si Gulin. Ang hirap daw sana maniwala pero sa pagkakataong iyon, naniniwala na talaga siya na totoo ang aswang at nakikita niya kung paano magselos ang isang aswang. Paano na lang pala kung si Pipito ay hindi aswang? Sigurado na laban na tayo dahil walang may haharang sa aswang na iyon. Saad ni Gulin. Hindi ako nakaimik. Siguro nga ay niligtas niya kami sa asawa niya. Subalit hindi pa rin mabubura ang bagay na iyon ang ginawa niyang kapangasan sa akin noon. Tipong matalik kaming magkaibigan simula kabataan. Subalit kaya pa rin niya akong babuyin. Oo nga at naghiwalay kami ng halos 3 taon. Wala akong naging balita sa kanya. Subalit hindi rin naman yata mawala ang solido naming samahan noon. Sa 3 taon na nawala siya. Galit ka pa rin ba sa kanya? Tanong ulit ni Gulin sa akin. Oo, ipaano ay simula pagkabata, siya na halos ang kalaro ko. Ang dami naming magagandang alaala noon na naging bangungot na rin dahil sa kanyang kababuyan. Sagot ko. Hindi ka man lang ba naawa sa kondisyon niya ngayon dahil isa na siyang aswang? Alam mo, sa tingin ko, mahal ka niya at dahil takot siya sa kanyang katauhan, kinuha ka niya ng sapilitan. Hindi ako naimik. Sa utak ko kasi ay ganoon din. Ngunit mali pa rin dahil sinira niya ang tiwala at respeto ko sa kanya. Hindi lang iyon. Nanliit nga ako pati sa aking sarili ng ilang taon. Tuloy pa rin ang kasalan ng dalawa, ngunit sa huwes lamang iyon ginanap. Madalang na rin kung makabisita si Simon sa amin dahil naging focus na nito ang bagong pamilya. Hindi ko rin alam kung nagkaayos na ba sila ng kanyang ama. Hindi ko na sinubukan pang tanungin. Hindi na rin ako mangingialam dahil karapatan din niya iyon bilang anak. Kung kailangan din naman niya ako bilang ina, ay nandito lang ako. Ngunit ang ikinababahala ko lang ay baka hahawaan ito ng pagiging aswang. Dahil buong angkan ng aswang ang pamilya ng asawa niya, aswang din ang ama niya. Wala akong alam tungkol sa buhay ni Pipito noon kung bakit ito biglang naging aswang. Ngunit sa sitwasyon ni Simon, hindi malayong mahahawaan rin siya ng pagiging aswang. Ang may kapal na ang nakakaalam kung ano man ang takbo ng buhay para sa aking panganay na anak. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking liham. Ito ay karanasan ko tungkol sa mga aswang. Nakapupulutan din ng aral. Na kahit ganoon man kayo katagal naging magkaibigan,
Kahit akala mo ay kilala mo na siya ng lubusan, ay huwag pa rin maging kampante. Kasi ang dyablo nasa tabi-tabi lang. Kayang-kaya niyang lamatan ang binuo niyong samahan na dekada-dekada mo na sanang pinangangalagaan. Kaya mag-ingat sa dyablo, lalo na sa mga tsismosa mong kapitbahay. Hanggang dito na lang talaga po. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon at sa mga hindi nakalimot mag-subscribe. Muli po, ako po si Cora ng Cebu. Magandang araw po sa inyo, Sir Casper. Pati na rin sa ating mga tagapakinig na walang sawa ang suporta sa ating channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kardeng, isang guro sa elementarya dito sa amin. Ang mga ibabahagi ko po ay karanasan ko noong isilang, ang ikalawa kong kapatid. Bale sa probinsya ng Camarines Sur po ako lumaki at nagkaisip. Grade 5 ako noon. Tandang-tanda ko noong inanunsyo ni nanay na magkakaroon na ako ng kapatid. Tuwang-tuwa si tatay na aakalain mong nanalo siya sa luto. Kinarga-karga pa niya ako habang itinataas sa ere. Nakita kong halos maluha-luha na rin siya sa balitang narinig mula kay nanay. Ako naman, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Ewan. Pagkaramdam ko kasi noon ay baka mawala na ang atensyon nila sa akin kapag lumabas na ang ika-4 na miyembro ng pamilya namin. Lagi ko itong iniisip noong bata pa na baka umabot sa oras na mapabayaan na ako dahil may kapalit na ako sa buhay nila. Pero nang lumaon habang lumalaki ang tiyan ni nanay, ay naisip kong hindi naman siguro mawawala ang pagmamahal nila sa akin. Na anak pa rin nila ako kahit anong mangyari. Simula noon ay kapag dumadating ako sa bahay mula sa mahabang araw ng pag-aaral, lagi akong dumediretso sa kwarto nila nanay para lang himasin ang tiyan niya. Lumobo na ito. Pagtingin ko noon ay para bang lumunok lang si nanay ng malaking lobo sa sobrang laki at maugat pa. Kapag hinihimas ko ito ay parang kinakausap ko ang kapatid kong nasa tiyan ni mama. Baby, ako ang kuya mo ha. Paglabas mo, turuan kita ng basketball kapag lalaki ka. Bibigyan naman kita ng manika kapag babae ka. Tsaka ko malumanay na hihimas-himasin ang tiyan ni nanay. Ngingiti lang si nanay at kapag sumipa na si bebe, magtatawanan kaming dalawa. Sasabihin niya sa akin na naririnig daw ako ni bebe. Ang saya lang na maalala ang mga nakalipas. Ang mga araw na wala kang ibang problema kundi ang maging mabuting estudyante sa paaralan o paano maging magaling sa karate bes. Nagsimula ang kakaibang mga pangyayari sa amin nung minsang sumama si nanay kay tatay na mamamalengke sa bayan. Tandang-tanda ko iyon. Sabado ng umaga. Maaliwalas ang langit at maninipis lamang ang ulap. Halatang sisikat ng matindi ang araw para sabuyan ng liwanag ang umaga. Nakiusap si nanay kay tatay na kung pwede raw ba na isama siya nito sa pagpunta sa palengke. Halos ilang buwan na rin kasing nakakulong sa bahay si nanay. Bagot na raw siya sa loob kaya naman gusto niya rin sanang makapunta kahit sa palengke lang. Pumayag naman si tatay. Binilinan lang nila ako na huwag lalabas hanggat hindi sila nakakabalik. Sakay ng tricycle ay umalis sila at nag-iwan ng makapal na alikabok sa kalsada. Pagkabalik nila ay napansin kong parang namumutla si nanay. Pagpasok niya sa bahay ay dumiretso kaagad siya sa kusina para uminom ng tubig. 2 baso ang naubos niya kaagad bago siya umupo at tumitig sa labas. Nang pumasok si tatay, saka lang ito nagtatanong, ano raw ba ang nangyari?
Kaya ikwento ni nanay ang batang sumunod daw sa kanya. Sabi niya nanay, habang namamalengke kasi si tatay at naglalakad-lakad siya para sana bumili ng kakanin sa malapit lang. Bigla siyang sinalubong nitong isang maputlang bata na babae na kumapit daw sa laylayan ng damit ni nanay. Uy, buntis ka? Tanong ng bata. Oo, bakit ineng? Sagot naman ni nanay. Hindi pa rin daw bumibitaw ang bata. Namimilog ang mga mata nito habang nakatingin sa umbok niyang tiyan. Akala daw ni nanay ay nawawalang bata lang ito na napahiwalay sa sarili niyang nanay. Kaya naman, inilibot ni nanay ang tingin sa paligid. Hinahanap ang nag-aalalang nanay na aako sa makulit na bata. Pero wala. Pwede ko pong hawakan? Sabi daw ng bata. Tsaka raw napansin ni nanay ang haba ng mga kuko ng bata. Parang isang taon na hindi binawasan. Nakaramdam na raw noon ng kaunting pagdududa si nanay sa bata. Pero ipinagsawalang bahala niya lang ito. Dahil ano ba namang magagawa sa kanya ng isang munting batang babae. Hindi naman siya nito masasaktan dahil halos 3 beses ang laki niya sa bata. Pwede naman, kaso hindi ka ba hinahanap ng nanay mo? Tanong ni nanay sa bata. Hindi po. Tsaka inimasimas ng batang babae ang tiyan ni nanay. Malumanay din daw ang bawat haplos nito tulad ng paghaplos ko sa tiyan niya. Pero habang ginagawa daw ito ng batang babae, ay tumutulo ang laway nito at tutok na tutok sa tiyan. Tama na yan bata. Umuwi ka na sa inyo baka maligaw ka pa dito sa palengke. Marahan daw na tinabig ni nanay ang kamay ng bata kasi medyo nakaramdam siya ng ines. Napansin daw ni nanay ang matalas nitong tingin habang naglalakad siya papalayo. Nang pauwi na raw sila nanay, napansin daw niya na bawat kantong madadaanan nila ay nakikita niya ang batang babae. Una ay sa bungad ng labasan ng market. Nakatayo katabi ng digulong na tindahan ng fishball. Nakatayo lang ang bata habang nakatitig sa kanila. Sumunod ay sa isang tindahan sa gitna ng kumpol ng mga puno sa palayan. At ang huli ay nakita niya itong nasa bubong ng isang bahay. Sa pagkakataong iyon na raw nakaramdam ng takot si nanay. Matapos magkwento, tinabihan ni tatay si nanay at saka hinimasimas ang umbok na tiyan. Baka imahinasyon mo lang yun mahal, sabi ni tatay. Tinitigan naman siya ni nanay na para bang may sinabi itong nakakapiko na bagay. Anong sinasabi mo? Na nababaliw na ako ha? Bilang lambing ay niyakap naman ni tatay si nanay. Hindi niya siguro inasahan na ganito ang magiging reaksyon ni nanay. Hindi naman sa ganoon. Ang sinasabi ko lang, baka dahil lang yan sa stress ng pagbubuntis mo. Siyempre hindi biro yung pinagdadaanan mo. Baka natakot ka lang doon sa batang humawak sa tiyan mo. Kaya akala mo nakikita mo siya habang nasa biyahe tayo. Pero totoo nga ang mga sinasabi ko, pangungulit ni nanay. Oo sige na, naniniwala na ako. Sambit na lamang ni tatay para siguro matapos na ang usapan at baka kung saan pa ito umabot. Iyon na ang simula ng pagpaparamdam ng batang aswang na iyon sa amin. Isang araw ay nagising na lamang si nanay na may katabi ng pusa. Narinig ko ang mga sigaw. Agad akong nagising at dumiretso sa kwarto nila nanay. Gising na rin si tatay habang akap niya si nanay. Sabi ni nanay, paggising niya raw ay may nakahigang napakaitim na pusa sa kanyang tiyan. Akala niya nga raw ay nananaginip pa rin siya. Agad naman daw tumakbo palabas ang pusa at saka na nagsisigaw si nanay. Nagising si tatay at doonan niya nga ikinuwento ang mga nangyari. Sabi ni nanay,
Lagi niya raw nakikita ang pusang iyon sa likod bahay, sa sanga ng mga mangga na katabi namin. Sa kalsada sa labas, minsan daw ay sa bubong ng mga kapitbahay. Lagi raw itong sa direksyon ng bahay namin nakatitig, parang naghihintay ng kung ano. Isa sa mga naririnig pa naming chismis ay may nakikita raw na malalaking ibon na umaaligid sa bahay namin. Sabi naman ito ni Mang Victor, isa sa mga nagkwento kay nanay. Pauwi na raw siya noon isang hating gabi nang marinig niya ang kakaibang huni ng kung anong hayop mula sa itaas. Kaya raw tumingala siya sa langit at kitang-kita niya raw ang napakalaking ibon na iyon na umiikot sa itaas ng bahay namin. Parang kasing laki raw ito ng agila, pero kulay itim ang balahibo. At kitang-kita niya raw ang kulay pulang mata nito, nalitaw na litaw sa dilim ng gabi. Kumaripas daw siya kaagad ng takbo papalayo. Iniisip na baka siya pa ang mapagtripan ng malaking ibon na iyon. Isa pang karanasan na nangyari sa amin ay naganap isang gabi ng linggo. Nanonood kami ng TV sa sala. Isa iyon sa pinakapaborito kong gawain namin nila nanay at tatay. Manonood ng mga palabas sa gabi. Hindi ko na matandaan kung anong pinapanood namin noon. Basta tutok na tutok kaming lahat nang biglang lumingon si nanay sa labas. Hindi niyo ba naaamoy yon? Ang baho? Parang nabubulok na kung ano, sabi ni nanay. Nakatingin kami ni Papa. Wala naman na, sabi ni Papa. Sumang-ayon din ako at sinabing wala rin akong naamoy ng babaho na kung ano. Tignan mo nga sa labas, utos ni Mama kay Tatay. Tumayo naman agad si Tatay. Inis dahil alam kong iniisip niya na baka dahil lang na naman ito sa sobrang sensitibong pang-amoy ni nanay dahil nga buntis. Paglabas ni Tatay ay dinala niya ang sundang na lagi niyang gamit sa palayan. Naglibot-libot sa bahay at saka bumalik. Wala naman, sabi ni Tatay, sabay balik sa pagkakaupo. Ilang minuto pa, ako naman ang nakaamoy ng napakabahong amoy mula sa labas. Pero hindi ko na sinabi sa kanila. Baka magalit pa si Tatay kapag sinabi ko na may naamoy din ako tapos wala naman pala. Bumalik na lang ako sa panonood. Pero ilang sandali pa, tumingin ulit si nanay sa labas. May naririnig ako, mahal, mga baboy, sabi niya kay Tatay. Yan na naman tayo sabi ni Tatay. Pero bago pa man makapagreklamo si Tatay ay pare-pareho naming narinig ang atungal ng isang baboy sa labas. Nagkatinginan si Nanay at Tatay. Ano yun? Tanong ni Tatay. Wala kaming alagang baboy at sa pagkakaalam ko, wala kaming kalapit na kapitbahay na nag-aalaga ng patabaing baboy sa bakura nila. Kaya takang-taka kaming lahat. Saan galing ang tunog na iyon? Agad ginawa ni Tatay ang sundang sa dingding at lumabas. Nakabuntot naman ako dahil gusto ko ring makita ang pinagmumula ng ingay na iyon. Kung baboy nga talaga ito at kung ano man. Paglabas namin ni Tatay, narinig namin ang kaluskos na nagmumula sa mga halaman sa likod bahay. Agad kaming tumakbo sa direksyon ng mga halaman. At pagdating namin sa lugar ay nakita namin ang isang napakalaking baboy damo na may malaking patusok na pangil sa magkabila nitong bibig. Namumula ang mga mata at alam kong handang-handa na sumugod sa amin anumang oras. Nagkatitigan sila ni Tatay, pero nang iwanasiwas ni Tatay ang dala niyang sundang, ay napaatras ang baboy ramo. Sa sobrang laki ng baboy damo ay alam kong kung papasok man siya sa bahay ay hindi siya makakapasok. Umalis ka ditong demonyo ka. Lubayan mo ang buntis kong asawa,
Sigaw ni tatay habang iwanasiwas sa malamig na hangin ang luma niyang sundang na hawak. Ilang sandali pa ay umatras na nga ang baboy damo. Humarap sa direksyon na tatakbuhan niya at saka kumaripas na palayo. Takot na takot ako noong araw na iyon. At alam kong kahit hindi sabihin ni tatay ay kita ko sa panginginig ng mga kamay niya na takot rin siya tulad ko. Pagbalik namin sa loob ng bahay ay nakaupo pa rin si nanay sa sala. "Nakita niyo yung baboy?" tanong niya. Tumango ako. Si tatay dumiretso sa kusina at uminom ng tubig. Ikwento ko ang itsura ng baboy at kung gaano ito kalaki at kung gaano kapula ang mga mata nito. Pagkatapos ko magkwento ay tumabi sa amin si tatay. Mukhang totoo nga ang mga sabi-sabi sa labas na may aswang na kumursonada dyan sa ipinagbubuntis mo, mahal. Sa sumunod na araw ay dumalaw sa amin si Lola. May dala siyang mga prutas at gulay na maganda raw na kainin sa isang nagbubuntis na tulad ni nanay. Habang nag-uusap ay naikwento nga ni nanay ang tungkol sa mga karanasan namin sa hinihinalaan naming aswang. Pagkatapos sabihin ni nanay ang mga nangyari kay Lola, natahimik ito. "Siguradong ang batang babae na nakita mo sa palengke ang dahilan kung bakit sinusundan kayo ngayon ng mga kakaibang nilalang na ito. Baka nga ang itim na pusa, ang malaking ibon at ang baboy damo na iyon. Ilan lamang sa mga anyo ng batang babae na nakita mo sa palengke. Dapat kasi sa pagkakataong ganoon, hindi mo basta-basta ipapahawak ang tiyan mo sa kung kani-kanino lang, tulad ng batang babae na iyon. Siguradong dahil sa nahawakan niya ang tiyan mo ay alam na niya ang amoy mo. Hindi ka na makakatakas kahit saan ka pa pumunta. Masusundan at masusundan ka nito." Lumitaw ang pangamba sa mukha ni nanay. "Ano pong gagawin ko, Nay?" Sabi ni Lola, mas mabuti raw na huwag nang lumabas pa ng bahay si nanay, lalo na kapag gabi. Hindi raw kasi basta-basta nakakapasok ang mga aswang sa bahay ng kanilang mga biktima, lalo na kapag may nakatirang santo dito. Isa pa, dapat daw ay laging nasa malapit lamang ni nanay ang mga santo sa loob ng bahay kapag pupunta siya ng kusina o sa sala. Ay dapat dala niya ang maliit na santo ni tatay para na rin sa proteksyon niya. Kahit hanggang sa pagtulog ay mas mabuti kung maitatabi raw ni nanay ang batang santo. Ginawa naman ni nanay ang mga bili ni Lola at sa halos isang buwan na lumipas hanggang sa dumating ang araw ng panganganak ni nanay ay wala na nga kaming naramdaman o nakita na may kinalaman sa aswang na umaaligid kay nanay. Akala namin ay magiging mapayapa na ang panganganak ni nanay. Akala namin yun na ang huling beses na dadalawin kami ng aswang. Pero nagkamali kami. Buwan ng Mayo nang manganak si nanay. Napakainit ang panahon at halos tutong na ang balat ko sa araw-araw na paglalaro sa labas. Gabi iyon nangyari. Kakatapos lang namin kumain at nakaharap kaming tatlo sa TV habang inaantay ang paborito naming palabas. Nang biglang sumigaw si nanay. Nananakit daw ang tiyan niya, kaya naman agad na dinala siya ni tatay sa kwarto. Ako naman, nakaabang pa rin sa TV. Normal lang kasi na manakit ang tiyan ni nanay paminsan-minsan. Kaya akala ko ay ganoon na naman ulit. Tapos makalipas ng ilang minuto ay wala na. Pero halos isang oras na ay hindi pa rin lumalabas si tatay sa kwarto. Kaya pinuntahan ko sila at pagdating ko doon, nakita kong nananakit pa rin ang tiyan ni nanay. "Bilis na, mahal. Bilis na, mahal. Puntahan mo na si Aling Faye," sabi ni nanay kay tatay. Dali-dali namang lumabas ng kwarto si tatay. Sumakay sa bisikleta niya at saka nagmamadaling umalis.
Naiwan ako kasama ni nanay. Tinutulungan ko siyang ayusin ang pagkakahiga sa kama. Habang inilalagay ko ang unan sa tagiliran ni nanay, ay may narinig ako sa labas ng kung ano. Nagpaalam ako kay nanay at saka pumunta ako sa may kusina, palabas sa likod ng bahay. Hinanap ko ang pinanggagalingan ng tunog. Nagbalingalinga ako, pero walang kahit ano. Narinig ko ulit ang kakaibang tunog na parang kikik. Ang ginagawa nitong tunog, parang hayop. Tumingala ako at nakita ko sa malaking puno ng nara sa likod bahay namin ang isang batang nasa itaas ng puno. Nakatayo siya sa makapal na sanga. Naisip ko na kung normal siyang bata ay hindi siya makakapunta sa sangang iyon ng puno. Halos 15 talampakan ang taas ng sanga. Kulay pula ang mga mata ng bata. Mahaba ang magulong buhok. Nang ibinukan niya ang bibig ay narinig ko ulit ang malahayop na tunog. Sa kanya ito nang gagaling. Dahil sa pagkakataong iyon, alam kong aswang ang batang nasa sanga ng puno. Agad akong pumasok sa kusina. Isinara ko ang pinto at ibinaba ang lahat ng bintana. Pumunta ako sa lababo at hinanap ang asin sa cabinet sa itaas. Mas mabuti nang may armas kami laban sa aswang na bata habang wala pa si tatay. Nang makuha ko ito ay agad akong pumasok sa kwarto ni nanay. "Nay, nasa labas po ang batang aswang," sabi ko. "Oo, alam ko. Naririnig ko siya. Naamoy. Alam kong gusto niyang kunin ang bata sa sinapupunan ko. Pero hindi ko iyon hahayaan," sabi ni nanay. Sabay niyakap niya ang unan. "Dala ko po ang asin. Kung sakali man na makapasok siya, ay ako ang magtatanggol sa inyo ni baby." Nang lumapit ako kay nanay, niyakap niya ako at hinalikan sa noo. "Alam kong magiging mabait kang kapatid," wika ni nanay. Nang dumating si tatay kasama niya si Aling Fe, naghanda na ito ng mga gagamitin sa panganganak, mga tuwalya at palanggana, kasamang mainit na tubig. Pumasok na si Aling Fe sa kwarto, dala ang mga gamit at saka isinara ang pinto. Nang maiwan kami ni tatay sa labas, sinabi ko sa kanyang nakita ko. "Tay, may aswang po sa labas." Kinuha niya ang suntang sa dingding. Isinukbit sa tagiliran at saka lumabas habang nakabuntot naman ako. Dala ang asin. Naroon pa rin ang batang pula ang mga mata. Bumaba ito sa puno at saka dahan-dahang lumapit sa amin. "Lumayas ka, demonyo," sabi ni tatay. Pero hindi ito nakinig. Bigla itong tumakbo palapit at sinugod si tatay. Pinaibabawan niya si tatay. Hindi niya maiswas-iwas ng maayos ang sundang dahil sa bilis ng pangyayari. "Karding, ang asin!" sigaw ni tatay. At doon lang ako natauhan. Nanigas na ako noon sa takot, pero dahil sa sigaw ni tatay, ay naisip kong ako pala ang may hawak ng asin. Kumuha ako ng isang dakot at saka isinaboy ito sa direksyon ng batang aswang. Narinig ko ang matinding pagkatunaw ng balat ng aswang dahil sa asin. Umusok pa ng puti pa itaas at saka ko naamoy ang parang nasusunog na laman. Sumisigaw ng batang aswang. Paiba-iba ang boses na para bang may napakaraming tao sa loob ng katawan niya. Nakawala na si tatay at nang tatagain niya na sana ang aswang, bigla itong nag-anyong napakalaking ibon at saka lumipad sa langit. Nang makapasok kami sa bahay, nanganak na si nanay. Isang matabang batang babae at nang kinarga ito ni tatay, umiyak ito ng napakalakas. Kahit ako ay naiyak na rin sa tuwa. Pinangalanan namin ang kapatid ko na Angel dahil ang sabi ni tatay, hulog daw ito ng langit sa amin.
Hindi na muling nagbuntis pa si nanay mula noon. Kaya hindi na ulit kami nakaranas ng ganoong karanasan. Pero habang lumalaki ako ay marami pa rin akong naririnig na kwento tungkol sa batang aswang daw na dumadalaw sa mga buntis na babae sa amin. Sa dami ng mga nakaranas nito, ay pinangalanan na rin ang batang babae na iyon. Maya ang tawag nila sa kanya. Gusto ko pa sanang ikwento ang iba pang narinig kong karanasan tungkol sa aswang na si Maya. Pero sa susunod na lang kasi masyado nang mahaba. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Carding ng Camarines Sur.